Ito na ang ating homemade, quick and easy pizza. Look at that. Look at that. Hello, welcome back to Yumboben's Kitchen. After a long while, finally, I'm going to share with you the very quick and easy pizza recipe. And almost every day, nagluluto tayo nito dahil favorite ng anak ko. And very tipid, you know. So, ito ay very easy. As I said, very quick and easy. And at the same time, madali lang sundan at mabilis. Hindi na, no need of proofing or fermentation. Okay? So let's just add 225 grams of all-purpose flour. Hindi nyo na kailangan ng bread flour or cake flour, whatever flour. So, dahil dito ay mahirap hanapin ang cake flour, so all-purpose flour na lang, it's the same. Ito rin yung gamit natin sa ating ube pandesal and other pandesal. So wala nang mga ibang secret kundi all-purpose flour. So doon lang nagkakatalo sa tubig, amount of water, kasi iba ang bread flour at saka all-purpose flour, so iba din yung quantity ng water. Okay, so bread flour, all-purpose flour, 225 grams. And then, 10 grams of yeast. Make sure na gagamit tayo ng instant dry yeast. Wag yung ibang klaseng yeast. Kasi ito yung nakalagay sa ingredients. So, ito muna i-try natin. Saka na tayo mag-try ng ibang klase ng yeast. Dahil the same sa aking bibingka, may nag-try ng ibang yeast, so hindi daw umalsa. So, for this recipe, kung susundan nyo to, gagamit tayo ng instant yeast. Okay? 10 grams. Add milk powder, mga 15 to 20 grams. So, I'll just finalize the correct measurement dun sa description box. So, sa ngayon, sundan nyo lang yung process. This is very quick. And 3 to 4 grams of salt. So, dry ingredients, yun lang. Flour, yeast, milk powder, salt, and sugar. Mix lang natin. And then, we'll prepare the wet ingredients. Wet ingredients. Mag-prepare lang tayo ng 150 grams of water. And 20 grams of oil. So, any brand ng oil or any type ng oil, wag lang ang, so 20. Okay, that's 20 grams. So, mix na natin ang water and oil para wala nang complicated na process na i-mix or later on na i-add, okay? So, simulan na natin i-mix. Yung stand mixer, start na natin i-mix ang ating dough. And then gradually add the water and oil. Gradual lang para gradually din paghalo or mahalo lahat ng dry ingredients. Okay.
na ang ating dough sa pag mix. Ngayon, ilalagay na natin sa ating mat. Tanggalin natin. So, ganyan na itsura niya. Wala na yung mga window pane test, whatever. Basta pag 4 to 5 minutes, okay na. Okay, ganito na yung itsura ng ating dough. Kuha lang tayo ng extra flour for dusting para hindi dumikit yung dough. So, ganyan lang. I-ano lang natin. Pilugin natin ng konti. And then, takpan natin ng, kasi usually, di ba, pag gagawa ka ng tinapay, kailangan mo siyang hintayin ng 1 hour. And then, make it double in size. And then, ganyan lang. So, takpan mo lang siya. And then, mag-time tayo ng 5 to 10 minutes. Takpan lang natin. Then, hintayin natin ng mga 10 minutes. So, habang naghihintay tayo ng 10 minutes, prepare na natin ang ating mga toppings. So, ang favorite ng anak ko ay pepperoni lang at cheese. So, depende po sa inyo kung ano pa ilalagay nyo. Lagyan nyo ng jalapeno, cheese, kung ano-ano pang gusto nyong toppings. Habang nire-rest natin yung dough ng 10 minutes, pinrepare na natin yung pizza sauce, pepperoni, and cheese. So, kahit anong cheese, pwede. Pero, tayo ay gumagamit ng mozzarella cheese. And then, kung mapapansin nyo, konti na lang ang ating pepperoni dahil araw-araw, halos araw-araw humihingi ng pizza ang anak ko. At pati yung pizza sauce, ito na lang natira. Okay? So, sundan na lang natin. And then, damihan nyo na lang yung pizza sauce nyo at saka kahit anong toppings na gusto nyo. Okay, nahanda na natin ating mga ingredients at malapit na yung time. So, inada na rin natin ang ating pizza pan. At nilagyan, dahil ayoko ng madumi sa oven, dahil may ano siya, perforated, nilagyan ko siya ng baking paper. Hindi pwede yung papel na hindi baking paper dahil didikit siya at baka yun yung makain niya. Okay, dahil tumunog ng ating timer, itong size na to ay it will fit mga large pizza na katamtama lang ang kanyang kapal. But this time, gusto kong hatiin siya or mga 1/3 siguro dahil gusto ng anak ko ng thin pizza. So tingnan nyo, and then itabi ko lang to, and then ito lang isa ang bibilogin ko. Okay, simulan na natin ang pagbilog. At gumamit tayo ng rolling pin. Now, let's add the pizza sauce. Ano yun? Dahil konti lang pizza sauce. But, hindi natin kailangan ng maraming pizza sauce dahil nakakasikmura siya. You can relate to the sikmura. Yan, konti lang. Tama lang pala. Hindi pala siya kulang. Yan. Okay. Pusin na natin. Pwede kayo maglagay ng mga herbs, bacon, spam. Okay. Hanggang dyan lang para may mahawa ka ng kilid.
picture perfect. Disclaimer, I'm not an expert. Trying hard lang to learn more and more. Okay. Okay. Then, let's put the cheese. Generous amount of cheese nga daw. Pwede kayong mag 2 cheese, 3 cheeses. Depende. Pero sa anak ko, kung ano lang nakasanayan niya, yun lang ang gusto niya. Kaya wag tayong umeksena. Yan. Tapos, i-ano na natin yung pepperoni. 1, 2, here, 3. Ikot, ano yung muna, yung mga sides. Para kung magkulang man. Yan. Yan. Second layer. Yan. Dito pa. Oh, tama lang. Okay? So, hindi siya kadamihan. As I said earlier, pwede kayong mag-add. Depende sa iyong preference. Sometimes naglalagay ako ng pinya, pero ayaw niya. Okay? And then the remaining cheese will add in. And then, I forgot to mention, habang dinirest natin to ng 10 minutes, preheat ko ng oven ng 180 degrees. 180 degrees ha. May pizza setting kasi yung oven namin. But for you, depende. Try lang. Na siya. So, ang setting natin ay 180 degrees pizza setting. And then, yan. And then, set lang natin ng 12 minutes. Or, until brown ang ibabaw. Almost ready! Ito, luto na ang ating pizza. And then, isunod na natin ating bread.